Maraming taong naglalakad pasulong pero nakatingin pa urong. And some of them madadapa. And yung iba naman nabubunggo. Yung iba parang naliligaw. Ikaw, lumalakad ka ba ng pasulong pero nakatingin ka ng paurong? O balik na baka magka-stiff neck pa kayo. Pakinaman tong palpit, pwede. Salamat. Nakita nyo, maraming tao na lakad ng lakad, sulong ng sulong, pero ang tingin nasa likod. Basahin ulit natin yung verse natin on Isaiah 43, verse 18. So, dito tayo mag-focus sa first part natin ng Shielding Night. Sabi dyan, sa NIV, forget the former things, do not dwell on the past. Ang mga tao, tumitingin sila ng paurong kasi dun sila naninirahan. Maraming ganun di ba? Yung mga taong yun yung mga hindi nagiging successful. Yun yung mga taong na hindi nahihirapan silang i-reach yung goals nila sa buhay. Tayo ba may goals tayo for this year? Anong example ng goals natin? Zomar. Goal, example. Complete ng 12. O, sino pa? Si Kit. Blessing. Si Tabel. Excellent. So, marami tayong goals. Pero kung titingin pa rin tayo sa likod, I don't think so na magagawa natin yung goal natin. Bakit kaya? And yun yung i-explain natin ngayon. Ano ba yung mga bagay na dapat nating kalimutan na? So, ang title ng message na to is Forget Remembering. Kalimutan na natin yung ala-ala na dapat tanggalin na. So, that is excluding. So, let us forget remembering what? So, number 1, ano ba yung mga dapat nating kalimutan? Unang-una is our past. Our past, what? Victories. Share ako ng kwento ko bilang isang Christian, ha? 2012, nag-declare tayo noon na 12/4/2012, tama? Sino yung mga nakakaalala yan? 12/4/2012. And good thing, February 2012, I have completed my 12. And then, I think that's June or July. Sa yung mga anak ko? Ano yun? June or July? First network gathering namin. What's that? June 2012. And ang attendance namin is dito, 45. To be specific, 45 under my network gathering here in the church. So that's a victory. Sabi ko, wow. Talagang the Lord, kasi alam niyo isang cell lang, victory na yun eh. What more pa, 45 people under you. And hindi pa doon natatapos. December 10 to 2012, we had another network gathering. Tama ba, December? December 10 to 12, nagkaroon kami na, so that's the second. So, ang attendance namin doon, medyo mas mababa sa una, pero mataas pa rin, that is 38. So, not bad, di ba? Then, ito pa, year 10 to 12, ang grades ko, meron akong 5 major subjects. Tapos, ang 3 major subject ko, ang grade ko is A-, equivalent to 1.25. So, 3 majors yon. Then, the second, yung pangalawa, yung 2 majors na yon, ang grade ko naman is B+, kasi English standard yung grading namin. So, yung B+ na yun, equivalent to 1.5. Then, nasabihan ako ng prof ko na pwede akong maging best early childhood educator student for the next school year. Ito yung nangyari, di ba? Kasi, sabi ko, wow. kasi sa NTC, wala kaming dean's lister. Puro kami ganon. By majors, kasi edo kami. So, kunyari, Filipino major, best among Filipino majors, ganon yung awards. Tapos, best in curricular, tsaka best in extracurricular.
dun sa for major Filipino, English, Math, General Education, Special Education, gano'n. Then, kapag ikaw, syempre awardee ka among the all majors. So, 4 year, apat yung batches nun. Kasi first year, second year, third year, fourth year. Tapos ikaw yung best. So, ayun yun. Pero Lord, bakit kailangan ko kalimutan tong mga bagay na to? Sabi ko, wow na eh, kakalimutan ko pa ba to? Pero ang ginawa ko, hindi ko yung kinalimutan. Ang nangyari, naging kampante ako. Kasi minsan, yung victories natin, it makes us kampante. Na nagawa ko na nga dati, why not now? Yabang mo na. Pero sa Lord, sabi niya, those who humble themselves will be lifted up. Eh dahil naging kampante ako, what happened to the 2013? Ito yon. So ano pa yung next natin kalimutan is our past failures. And 2013 was not a good year for me. Ayun yun ah. Kasi ganito yung nangyari. From 12, I don't know. From that 45, I don't know. Parang ayoko na sabihin. Then, ayun nga, failures eh. Masarap na puro victory na lang, pwede ba? Sino nag-isip na, ayoko nang magkamali kasi parang domino yan eh. Yung victory mo, naka-line, nakataas lahat ng blocks. Then kapag isa lang nali mo, lahat yun babagsak. So, ganun ang failures eh. Then, ang nangyari ngayon sa cell group ko, hindi ko alam kung ano nangyayari. Hindi ko maintindihan. Pero, siguro ang regular attendance namin sa cell is siguro 5 to 8, yun yung regular attendance. Pero noon, minsan, nag-abot pa ako ng 14, ng 15, 13, ganon. Pero ngayon, wala. Ay, meron naman, pero natutuwa ako sa mga anak ko na patuloy na sumusuporta. Nagdrama pa dito. Then, nung last, nag-network gathering kami, 2013, wala. Nako, disappointed talaga ako sa kanila. Sinabi ko sa kanila, kasi ang attendance namin is 15. From 45, 38 down to 15. Ano to? Disaster. Ganon. Yung 2013. Then ano pa, sa school, yung A- ko at B+ ko, ang naging C. Ang ibig sabihin naman ng C, is stress. So parang, yung sinabi ako ng prof ko na pwede akong maging best among early childhood education student. Tapos nagkaroon ako ng C. At hindi lang C, may C+ pa, bonus. So, yung C+, 2.75. So, bagsak na bagsak. Hala, parang pinangarap ko na talaga yun eh. Sabi ko, hala, Lord, gusto ko nga maging early childhood, best among early childhood students eh. Tapos, nung 2013, failure. And you know what happened? Bakit hindi ako makamove forward? Kasi hindi ko kinalimutan tong mga bagay na to. Kayo ba, meron ba kayong mga failures at victories na parang ayaw mong kalimutan? Gusto mo nandito lang. Gusto natin, dala-dala natin. And sabi nga, kapag meron kang dala-dala, mahihirapan kang lumakad. So this 2014, may lakad tayo. Meron tayong battle. So kung dadalhin mo tong mga past na to, you cannot move forward. You can move forward actually, pero hindi ko lang alam kung ma-reach mo yung goal mo. Kasi dala-dala mo yung past mo eh. 'Di ba? Nakatingin ka lagi sa likod. Pwede kang madapa, pwede kang mabunggo. Right? Then ito, bakit nga ba kailangan nating kalimutan to? Sino ba yung handa ng kalimutan ng lahat? Alam niyo, minsan kahit sarili natin, kailangan kalimutan natin eh. Kunyari, you consider yourself as a failure, forget yourself. O kaya, meron kang nasaktan or merong nakasakit sa'yo, forget it. Hindi yun makakatulong para lumago tayo sa Lord. Ito, number 1, bakit ba kailangan natin kalimutan? Kasi it is a bandage. Parang ano yan eh, parang yung linta eh, nakakapit sa'yo. Then, mahirap tanggalin, di ba? Kaya ngayon pa lang, kalimutan mo na. Kasi pwede ka niyang sakalin, pwede ka niyang patayin. Naalala niyo sa encounter din. May mga nakapag-encounter, hindi pa ba nakapag-encounter dito? Basta meron tayong tinatawag na spirit of the python, na
unti-unti, pinapatay ka. Hindi mo namamalayan. So, parang ganyan yan. Di ba kapag nag-fail tayo, tapos nagkakaroon tayo ng victory, di ba emotion natin damay? So, according to studies, alam niyo yung IQ. Anong ibig sabihin nun? Intelligent, intellectual, quotient. Tapos, yung EQ, emotional quotient. Kapag tayo nagkaka-failure, ang emotional quotient natin, apektado. Tama? Kaya kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka galing, bobo ka. Ouch. Kasi nga, mahina yung EQ mo eh. Merong mga, tinan mo, bakit kaya matalino, maaga nabubuntis? Matalino, broken family. Pero matalino yun matalino, iyak ng iyak. Matalino, masungit. Matalino daw may saltek. Meron gano'n kasi nga mahina yung emotional quotient kasi na-overcome nung past. Na-overcome ng past yung emotion nila. Dahil, hindi ko na kaya to. Susuko na ako. Diba? Dapat walang sukuan. Alright? Sukuan natin yung past. Wag natin sukuan yung forward. Kasi what was done was already done. Tapos na yun, di mo na mabago yun. Kahit mag-time machine ka pa, di nga natapos ni Newton yung invention niya eh. Diba? Di ba meron siyang invention na hindi niya natapos and yung time machine yung going back to time. Di mo na yun mababago. Ang mababago mo, yung mangyayari. Yun ang may control ka ngayon. Kaya kalimutan mo na kung nandun sa likod. Kung gaano mong kaganda o kapangit yun. Kasi nga, baka patayin ka niyan. And number 2, it loses our focus. Example, sa cell group. Ako, kung gumastos ako sa cell group ko, all out. Kaya busog yan lagi eh. Ewan ko lang kung totoo. Basta all out kasi Ekay pa lang. Joke lang. Katawa pa lang ni Ekay. Tsaka si Monique, puro pagkain yan eh. Pagkakita mo pa lang dyan, Nay, kain tayo. Ganyan. All out ako gumastos. Pero nung time na gumagastos ako pero wala akong napapala, nasasaktan ako nun. Kunyari, gagastos ako ng malaki, tapos attendance sila, konti lang. Parang sakit sa akin, pinagkagastos ko, hindi kayo pupunta. Eto Tapos doon sa mga sumusunod na araw, eto salbahe ko, pinangako ko sa sarili ko, Lord, hindi na ako gagastos sa cell group ko, never ever, kasi wala ako napapala. Sinabi ko sa sarili ko, pero wala din, gumagastos pa din ako. Pero tinan niyo to Pero yung pagbigay ko, yung paggastos ko doon, half-hearted na ako. Nag-gets nyo? Nawala na ako ng focus eh. Kasi naaalala ko ano yung ginawa nila dati. Hindi naman natin yun. Hindi na ako siguro magluluto. Hindi na siguro ako Hindi na ako mag-e-effort. Prepare ng topic, wag na. Hindi na mapupunta yung mga yan eh. Magtatawag ka ng alas 5, darating alas 6. Oh my God. Minsan pa nga alas 7. 2 hours late. Kung tumingin, cell group daw nila yun. Kung tumingin ako lagi sa likod, wala na, hindi napupunta yan. O kaya pag tumingin ako sa likod, wala eh. Mawawala yung focus ko. Imbis na forward yung tingin mo, saan? Sa ginawa nila noon. Parang mga nagkasakitan lang yan sa relationship. May nagawa yung isa. Mag-react to. May nagawa yung isa. Pag nagkabati na kayo, ibabalik mo pa rin yung nagawa niya nung nakaraan. Sinong ganon? Parang nanay ko lang, hindi. Parang nanay lang natin. Diba? Nagkamali ka lang ng isa. Pati nung pagkakamali mo, nung nagkakilala kayo, binalik niya. Historical masyado eh. Ano yun? Minsan kabisado mo na yung sinasabi. Diba? Kasi nga, we always look back. Kaya walang nagkakapatawaran, kaya may mga pamilyang hindi naaayos kasi they always look back. Again, whatever was done was already done. Past is past. So, ganyan yan Alam nyo ba na sino ang mas nagkamali? Yung nag-sorry o yung hindi nagpatawad? Di ba tama?
Kasi pag nag-sorry ka, it doesn't mean na ikaw yung mali. Kasi sa away, laging pareho kayo. Tama, walang mas lamang, walang mas konti. Pantay lang, pareho kayo nagkamali. Pero yung nag-sorry, siya yung ibig sabihin, yung nag-sorry at nagtanggap ng sorry at tumanggap ng sorry, yung mga taong hindi na tumitingin patalikod. Po-forward na sila. Kasi kung may sira man, ayusin natin. Yeah. So, yun. Huwag na tayong tumingin sa likod. Saan ang tingin? Sa harap. What is ahead? Then, number 3, it makes us selfish. Kapag tumitingin tayo sa likod, naisip lang natin yung sarili natin. Minsan nga nagsa-self-pity pa tayo. Sinong ganon? Lagi na lang ako naaapi. Lagi na lang ako. Baka may ganyan, di ba? Ikaw na lang ikaw lagi. Selfish. Selfishness. O kaya, bakit ayaw ko nang mag-campus ulit? Kasi nung na-sharean ko, ang ginawa, tinawanan lang ako, nireject ako. Puro ka... Dapat, ang naisip mo, ayoko na. Nasasaktan ako eh. Ganon tayo eh. Lagi na lang ako, ikaw. So, kalimutan natin yun kasi ngayon ay bago na. Ito ay kakaiba na. Di ba sabi, power of declaration. Let us declare, nakalimutan na natin yung mga nakaraan. Ito pa. Number 3, when to forget. Kailan? Sa tingin nyo? When to forget? Now. Huwag na tayong lumingon. Huwag na tayong mag-isip. Kailangan, ngayon ko nakalimutan. Mahirap kalimutan yung sobrang nakasakit sa'yo. Mahirap kalimutan yung sobrang nagpasaya sa'yo. Mahirap din kalimutan yung ayaw mong bitawan. Pero dahil kailangan, we should. Tingnan nyo, si Jesus, ano yung background niya? He is a son of a carpenter. Paano kaya kung si Jesus tumingin sa background niya? Ay, anak lang ako ng karpentero eh. Do you think, sabihin kaya ni Lord na, paano kaya maliligtas yung buong mundo? Anak nga ako ng karpentero eh. Okay, ikaw, ano ba yung background mo? Does it pull you back? O kaya yung family mo pwede rin no? Pero, magkalimutan na tayo. Pero wag naman sa masamang image. Let us forget remembering. Kalimutan na natin ang kalimutan. Kahit yung nangyari kanina lang na masama, kalimutan mo na. Kasi this 2014, you cannot move forward. Nadala-dala natin. So, nag-gets nyo na? Magkalimutan na tayo. Bukas, di ko na kayo kilala. Di ko na lang pangalan nyo. Ito kasi ito yung year's verse ko actually, Isaiah 43 verse 18. Kasi di ba marami akong masamang nangyari sa akin noong 2013. Then the Lord told me, kalimutan mo na. And the end of the year, trinay kong kalimutan. Trinay kong kalimutan lahat. Kahit sobrang sakit, kahit sobrang saya. Meron pang time na gusto ko itago pero there's no space para itago ko lahat ng yon. Then, yung trinay ko siya, tinatry ko pa lang Ang bilis ng blessing Dati, nung 2013, umiyak ako lagi pag pumapasok ako sa school. Kasi hindi ko, parang, nag-e-effort naman ako, pero bakit parang hindi ko magawa? Hindi ko ma-reach ulit yung goal ko na A-. Pumapasok ako, pero parang tinatamad ako. Sabi ko pa nga sa klase ko, nag-text sa akin nung nakaraan. Sabi niya, Abi, paano yung natin assignment? Bakasyon nun. Sabi ko, hindi ko alam, bakasyon pa utak ko Ginanon ko siya kasi minsan ganun Pero nung tinanay ko kalimutan, finances pa lang si Lord talaga nagbigay. Sobrang dami. Hindi ko alam paano ko pagkakasyahin, paano ko gagastahin.
Kasi parang, hindi ako mayaman guys ha, parang enough lang siya. Hindi, enough lang siya, pero parang sobra-sobra. Hindi ko maintindihan eh. Basta hindi ko maintindihan yung blessing. Ganon kasi si Lord mag-work, hindi mo maintindihan. Tapos nung kinalimutan ko na, ayun, nakalimutan ko na. Ito, ang mama ko, kayo talaga. Ang mama ko, ano yan? Like kasi magkaaway niya ng mama ko eh. Tapos, ayoko talaga siya nakikita. Hindi, kasi meron kaming bahay. Meron kaming bahay sa Novaliches. Tapos meron kaming bahay sa Navotas. Doon ako nakatira ngayon. So, sila papa, sila mama, nun sila sa Novaliches. Tapos ako nandito sa Navotas. Kasi nag-aaral pa ako. Kung doon ako, syempre 3 hours biyahe ko. Araw-araw. From bahay to school. Di ba sana tinulog ko na lang yung 6 hours na yun. Kasi balikan eh. Tapos, nung Pasko, ayoko talaga umuwi. Kasi ayoko makita yung nanay ko. Totoo. Ayoko makita yung nanay ko. Bad ko eh, no? Pero nung ano, si Lord, kasi nga di ba tinatry ko nang kalimutan lahat ng nangyari. Si Lord, nilet niya ako na umuwi. Umuwi ako ngayon. Nakakatawa kasi hindi kami nagsigawan ng nanay ko. Kasi pag-uwi ko, hindi kami nag-uusap ng matino Lagi kami nagsigawan, totoo yun. Tatawa lang ako yun, pero sa labahe. Pero nung Christmas na yun, ayos lang. Parang mas better siya. Kasi tinay ko kalimutan yung sakit na nararamdaman ko eh. Baka mayak pa ako, yung na magkwento. Basta kinalimutan ko na nga eh. Hindi ko na nga nararamdaman ulit eh. Basta yung kinalimutan ko na din. Ayun, okay naman. Sige, para mag-conclude, ito na lang. Sabi dito, we will never be able to start a new chapter of our life unless we stop looking at the last one. Ang buhay natin parang kwento. Kapag patuloy tayong lumilingon sa kung anong nasa before, hindi tayo makakapagsimula eh. Di ba sabi, we will never be able to start kapag nakatingin pa rin tayo dun sa last one. So tonight, let us declare freedom from the past. Freedom na kalimutan ko ng lahat. Pero wag niyo kakalimutan yung works ng Lord Ang kalimutan niyo yung sakit, yung saya, lahat ng emotion, kalimutan niyo na. Pero yung miracle ng Lord, wag niyo kalimutan. Then, request ko yung lahat tumayo tayo. Then let us pray.